And tunay nga yung sinabi ng worship leader natin na, for the joy of the Lord is our strength. You can buy the most expensive na kama, but it can never guarantee the rest. Kaya pansin mo kahit ang sarap naman ng tulog mo, pero parang di ka nakapahinga. Parang kahit anong meron ka, maabot mo sa buhay, hindi ka naman masaya. Dahil ang tunay na kalakasan is sa tuwing napapangiti natin ng Panginoon. And sa oras na ito, as we dig deeper sa word ng Panginoon, alam niyo po, mga magulang kapatid, listen to this. Before we start, ayaw ng kaaway na maririnig mo tong word ng Lord sa araw na ito. Let me repeat myself. Ayaw ng kaaway na maibibigay mo yung 100% mo sa Panginoon. Kaya may mga gagamitin ng kaaway na distraction. For example, yung cellphone mo, out of a sudden, mamaya sa point number 2 natin, mapapascroll yan. Kung kailan medyo point number 3 na, diyan ka na medyo mapapahikab. Kasi pa-intense na ng pa-intense eh. Tapos, talagang, kung kailan point number 4, bago tumalo ng conclusion, dun ka mapapaisip na, saan kaya kami kakain mamaya? Parang lagi napaka-timely na alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo sa buhay. And mamaya, we're gonna learn deeper about the Word of God. Pwede po ba tayong tumayo bilang tanda ng ating paggalang sa salita ng Panginoon? Because we do believe, sabi sa salita ng Panginoon in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. So ang salita ng Panginoon, naririto na to before pa ito maisulat. And the Word became flesh, and that is our Jesus Christ who rose from the dead. So, samahan niyo po kong basahin. Tagalog tayo for today. Channel Tagalog yung channel natin for today. And we're gonna be reading. Pagpatensya niyo na po, medyo balokto tayo sa Tagalog, but I'll try my best. Foreigner po kasi ako eh. Yan. And we're gonna be reading in Lucas chapter 5 verse 1 hanggang 11. Ako na lang pong babasa, pwede po nating sabayan ng pagbasa through our eyes. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paligid sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Pause. Si Simon po, ito po si Simon Peter. Later on, siya pinangalanan ng Panginoon na Peter. So, we'll be using Simon. So, si Simon, di ba, sabi sa inyo, gumagawa ang kaaway. Kaya, totoo ang salita ng Diyos. Basa, hindi tayo mapadistract. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuli ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi niya, lumaki kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan. Malapit na po tayo matapos. Nangigilalas sila, lumalabas po yung pagka-foreigner ko. Nangigilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong hulihin, nang mas maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Tayo po yumukot manalangin. Panginoon naming Ama na dakilat makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming pong salamat sa iyong mga anak na handang lagi makinig sa iyong buhay na salita. Lord,
Open our spiritual eyes, open our spiritual ears. Lord God, lahat po ng gawa at plano ng kaaway upang i-distract kami, Panginoon, ay aming winawasak sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Lord, sa araw na ito, ihanda mo ang aming mga puso upang masalo, Panginoon, yung inihanda mo sa oras na ito. Lord God, wala kami ibang gusto maidakil at maitaas, Panginoon. We just want to enjoy your presence. Holy Spirit, move the way you want to move. Say whatever you want to say. Lord, use my lips, O God, to be the extension of your lips, Panginoon. And we do believe, Lord, kami lalabas na ito na punong-puno ng pag-ibig at pag-asa na rin mo mula sa iyo. We give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na po tayong upo sa presensya natin, Panginoon. Okay lang po ba mag-survey? Okay lang po ba mag-survey? Okay, survey. Sino po sa inyo ang walang-wala ngayon? Ayun, pwede niyo po bang itaas ang inyong kanang kamay? Okay. Wow, yung iba, ang dami. Ulitin ko po ang katanungan. Ulitin ko po. Sino po sa oras na ito ang walang-wala ngayon? Pwede mo bang itaas ang iyong kanang kamay? Wow, yung iba talaga meron. Alam niyo na guys, yung mga hindi nagtaas, lapitan niyo mamaya. Sis, bro. Okay, ipag-pray nyo, Lord, gamitin nyo po itong katabi kong hindi nagtaas ng kamay. Na punong-puno ng talaga mabudget, Lord. Nawa, Lord, gamitin mo. Kidding aside, maaring walang-wala ka ngayong pag-asa. Maaring walang-wala ka ng pagmamahal sa asawa mo. Wag naman. Maaring napipilitan ka nalang magsimba kasi walang-wala ka ng drive. Para saan pa nagsisimba ako, Lord? Puro na mahirap pinagdadaanan ko. Maaring walang-wala ka ng budget. Talagang kahit anong balance inquiry mo sa ATM, talagang zero. Talagang tinatry mo pa minsan eh. May pagdila pa ng daliri eh. Baka second time round, Lord, maghimala ka, Panginoon. Wala ka naman trabaho. Tapos hindi rin naman sa yung ATM na withdraw mo. Napulot mo lang. So, the Lord wants you to be filled sa oras na ito. Sino dito handa ng punuin ng Panginoon? At hindi ka lang niya basta pupunuin. Ang title natin for today, gusto ka Panginoon punuin ng siksik, liglig, nag-uumapaw. Gusto kang punuin ng pag-asa, gusto Panginoon punuin ng iyong mga bigasan, gusto pa mas maraming ma-promote na supervisor, gusto pa maraming iayos sa mga ugali, marami pang gustong umapawin sa kapagpapatawad, maraming gusto pang ibabang pride ng Lord sa mga oras na ito. Hayaan mo lamang mangusap ang banal na Espiritu sa iyo sa mga oras na ito. Amen. So makikita natin, napakadaling sumunod sa Panginoon pag napaka-convenient. Siguro, pagka yung church natin in-announce, next Sunday po, church, hindi nyo na po kailangan mag-commute. Bubuhatin po kayo ng mga ushers mula sa paglabas ng iyong mga bahay. At hindi na po papatak ang inyong mga paawis dahil magdadagdag po tayo ng 10 aircon sa simbahan. At hindi nyo na po kailangan magbigay sa Lord. Kami po magbibigay ng pang-tithes and offering nyo sa Lord. At pag-uwi nyo po, hindi nyo na po kailangan intindihin ang iyong tahanan dahil ang mga ushers na po magtutuloy ng ilabahan. Ang mga ushers na po magsasaing. Ang mga ushers na po ang duty sa trabaho mo bukas. Ay tunay nga namang napakasarap maglingkod sa Panginoon. Open po ang ating ushers ministry. Kung tinatawag ka ng Lord sa oras na ito, approach nyo lang po ang heads natin. Di ba po mga magulang at kapatid, napakadaling sumunod sa Panginoon and everything's going well. Ang sarap sumigaw ng purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Napakapangyari mo, Panginoon. Pagkakabilaan yung blessing na dumatating. Pero what if kabila ang pagsubok ang dumating sa iyong buhay? Kaya mo pa rin ba itanghal ang Panginoon? Kaya mo pa rin bang papurihan ng Panginoon? Kaya mo pa rin bang ibigay yung huling meron ka para sa Panginoon? Amen. At talagang pwede natin palakpakan ng Panginoon. Ramdam na ramdam ko yung spirito ng bawat isa naka-tune in na sa gagawin ng Panginoon sa mga oras na ito. Kitang-kita ko yung mga ngiti. Talagang yan ay nagmumula sa Panginoon. Ikaw, alam namin, ikaw yung taong lagi nakasimangot, pero sa oras na ito, papalitan niya ng Panginoon kaligayahan. Talagang magpapadala ng Panginoon na libu-libong anghel, iunat lang yung mga ngiti sa iyong mga labi.
Huwag mo itago ang iyong ngipin. Dahil napakaganda ng iyong ngipin. May entrance-exit man yan, at least, di ba, may ngipin. Amen! Hindi mo kailangan itago dahil we are all beautiful because we are all image of God. Yung taong nagsasabing pangit ka, pangit ang paningin nun. Talaga. That is why, balik po natin sa verse 2 hanggang verse 3, no? May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nilinisan ng mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Pause. Okay, tuloy na pala natin. Sumakay siya sa isang mga rito na pag-aaral ni Simon, hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Makikita po natin, mga magulang, kapatid, this is a very familiar verse. Again, I'm here to remind because the Word of God is alive. Hindi ito yung pag binasa mo yun na yun. The Lord can cut His Word into 1,000 messages. And the Lord's grace is new every morning. At kahit napakinggan mo ito at nabasa mo na ito, yun na nga yung problema. Alam mo na, nabasa mo na, ba't di mo ginagawa? That's why I'm here to remind each one of you na dapat bilang Kristiyano, hindi lang tayo naglilingkod kapag convenient. We should follow God based on conviction. Again, bago tayo mapunta sa umaapaw, rumaragasang pagpapala, meron tayong dadaanan na rough road, maaring mabigat na pagsubok bago mo matamasa. Again, bago ka gumraduate, kailangan mo dumaan elementary, high school, college, bago mo matanggap yung pagpapalang inaasam ng Panginoon. Hindi yung nananalangin ka pa lang ng isang beses, isang araw, ina-expect mo na agad na may breakthrough ka. But sometimes, the Lord will transform you first before He change your situation. And for our first point, we can write it down, obey God based on your conviction, not convenience. Kasi po bakit? Kapag sumusunod lang tayo dahil ayoko, parang pag Saturday morning, magsisimba ba ako o hindi? Hindi mo nakita mo yung announcement ng MN. Hindi mo trip yung pastor na yun. Ayoko yan si Pastor Jess, boring yan. Hindi ka na ngayon magsisimba, online na lang ako, kita naman ng Lord ang puso ko. Talagang pag Sunday service, hindi ko to playlist eh. Sige, kayo na mag-worship dyan, dito lang ako sa gilid. Tagal naman. Again, worshiping God is more than your emotion. Mamaya, we're gonna dig deeper than that. Sa oras na ito, no, mapapansin natin mga magulang kapatid, na closing na. Closing na. Makita mo, di ba? May kasi nag-preaching ganito. Sobrang dami ng gusto makapakinig sa salita ng Panginoon na the crowd is pressing towards Jesus, that Jesus has to use Simon's boat in order for Jesus to preach. Pero, lagi mo tatandaan, para maihayag ang salita ng Panginoon, may gagamitin ng Panginoon. Maaring sa oras na ito, gusto kang gamitin ng Panginoon sa trabaho mo para maihayag ang salita ng Panginoon. Sa pamilya mo, maihayag ang salita ng Panginoon. Sa kaibigan mo, maihayag ang salita ng Panginoon. We can never force them to read the Bible. Ayaw nga eh. Paano nila matatanggap yung buhay na salita ng Panginoon? Tanong niyo po sa akin, ano? Through your life. Mabasa yung salita ng Panginoon in the way you speak. Yung dati kang chismoso, ngayon hindi ko na think yung chismis eh. Sorry. Busy na kasi akong trabahuhin yung life na hinanda ng Lord kaysa manira ng ibang buhay. Diba? Kasi dati ako dyan masteral, doctorate ako dyan Talagang kahit walang amount, ipagbalot mo lang ako ng Shanghai, sino bang buhay sisirain natin sa kwentuhan na to? Pero I'm renewed, set free, forgiven by the Lord of God. I'm not interested anymore. Because I'm walking towards the goodness of our Lord. Yung makita yung pagbabago, yung makita yung pag-ibig ng Panginoon sa iyong buhay. Yung pag-unawa, yung kapatawaran, kasi sometimes gusto mo, ikaw yung pinaglilingkuran. At pag ikaw naman naglilingkod, ayaw mo na. Yung pagkakain, gusto mo libre, pag ikaw naman tayo, ayaw mo bumunot. Diba? So, what the Lord is telling us na anak, this is for each and one of us, serve me based on conviction, not inconvenience. Kasi sa mundong kinakagalaw na napaka-convenient na lahat, hanggang pati gusto mo yung paglilingkod mo instant. And the Lord is saying to us na mahihirapan ka talaga maglingkod kapag gusto mo lang.
ang paglilingkod sa Panginoon is a lifetime commitment. You are committed to it. Parang sa isang mag-asawa or sa isang pamilya. Halimbawa, yung tatay, pasensya na kayo mga anak, wala tayong makain ngayon eh. Wala mo na papasok sa school bukas ha, tay, bakit? Di ko feel mag-work eh. Medyo, napapagod na tatay niyo eh. Pasensya na kayo ha. Bawi ako tomorrow. Pwede po bang sabihin yun? Hindi, because bilang tatay, bilang nanay, dahil mahal mo ngayong pamilya, yung commitment mo at yung pag-ibig mo sa pamilya mo is magtatrabaho ka. Kaya kahit ngayong magulang kailangan lumayo, tiisin, walang gustong magulang na lumayo sa kanilang mga anak, walang magulang na gustong gabihin sa pag-uwi, pero ganun ka nalang iniibig ng ating mga magulang. Kaya pwede natin palakpakan ng mga magulang talaga na lumalaban sa hamon ng buhay. Talagang we just want to honor you. Pagpalain po kayo at palakasin pa kayo ng ating Panginoon. Makikita natin dito na closing na. Naguhuga. Ito pa malupit. Wala si Simon Peter, wala siya dun sa tabi ng, kung nasa bangka siya, ang daling utusan eh, nandun ka na rin naman eh. For example, sino po dito nagtatrabaho sa F&B, food and beverage, sa mga restaurant, canteen? Ay, si Pastor, thank you. Sige, yung iba si Mamita, yan. Pansinin niyo po, di ba? Kung 9 o'clock, 9 p.m. yung closing nyo, at mula 8 o'clock p.m. hanggang 9 p.m. ay wala nang customer at wala nang kumo-order. Ngayon, 8:30, liligpit na ako at closing naman na. Kung kailan 8:50 p.m., 10 minutes bago officially close, tsaka may order ng pagkadami-dami. Kung kailan nakapaghugas ka na, nakapagbilang ka na, nakapag-inventaryo ka na, kasi excited ka, umuwi ka maaga kasi wala namang customer. Pero kung kailan nakapagsara ka na, di ba bad trip? O hindi makarelate yung iba, bahay na lang. Lahat po ba dito nakapaghugas na ng pinggan? Talaga. Amen, amen. Sino suki? Sino magaling magreklamo pag siya na maghuhugas? Ayan, alright. Shout out. Libreng shout out. Makikita natin, pinaka nababad trip po ako, kahit po ako kahit pastor na ako, nakaka-bad trip yung kung kailan ka maghuhugas, tapos ka na, nagtutuyo ka na ng kamay. Aba, may multong dumarating. May lumulutang na baso. Napapikit ka na ng konti, may pinggan na. Talagang kung kailan ka natapos, tsaka ka mo pa kailangang ulitin. At makikita mo dito, closing na sila Peter. Lord, pasensya na kayo closing na ako. Kita mo ba, Lord? Can't you see, di ba? Anak, Simon, pwede ko bang mahiram ang iyong bangka at maitulak mo na konti? Lord, pasensya ka na, Lord. Medyo malayo ka eh. Kita mo, Lord, nadami pa tong nililinis naming net tawagin mo sila, yung anak ni Zebedee. Masisipag yan, Lord. Hindi. The Lord is telling us this morning, dapat magkaroon tayo ng puso kagaya ni Simon, na pagka tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka. Sa bawat pagtawag ng Panginoon, maliit o malaki, sumunod ka. And makikita natin dito, na yung pagsunod na yun, napakaliit, inconvenient, pero yun kasi yung gustong ipagawa ng Panginoon, sumunod siya. Hindi mo naman kailangan ma-feel para sumunod. Feel ko sumunod yan, susunod ako. Kahit hindi mo feel, pero yun yung sinasabi ng Panginoon sa'yo, sumunod ka. Dahil later on, malalaman mo, may kaakibat ang iyong pagsunod. Alam niyo po, meron po, just want to appreciate, meron po kasi kaming GC. So ito pong gawain natin po, hindi po to basta na lang magic na nagdadatingan kami. Talaga pong we want to serve the best at the Lord to the extent of our service, na make sure natin maayos lahat, malinis lahat. Alam niyo po, meron kaming GC ng mga ministry heads. So, doon po, nagpo-post ko sino yung pastor, sino yung presider, sino yung everything. Nabibless ako, asan si Liza? Is Liza here? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa buhay ni Liza? Alam mo, isa yan sa mga unang lagi. Pag nag-send ako ng form, siya na lagi nilalagay niya na yung lineup ng Alam mo yung simpleng paglalagay, yung simpleng napakaliit, as in napakaliit na pagsunod matters to God. Kasi nga sabi nga, ultimo ang alikabok ay nakapuwing. Diba? Kahit nga paminta maliit, nakaka-atching. Alam niyo po, nakakatuwa, pwede ko rin bang i-acknowledge yung natin, worship team. Talagang they've led us through worship. Talagang grabe po. Nakakatuwa, led by Kuis MJ and Kuis JB. Talagang MM and everything. Gusto ko lang i-acknowledge lahat mula sa ministry heads. Pwede ba natin palakpakan? Talagang amazing, amazing, amazing.
Talagang grabe. Alam niyo po, meron tayong production head. Sila yung head. So pag may sablay po dyan, sila po yung papagalitan. So ang trabaho po nila, they come to church 1 hour before our service, they will check everything kung kumukurap-kurap ba to. Kung may alaga po kasi tayo mabait dito eh. So kung minsan, lakas ng trip niya, ginangat-ngat yung mga wiring natin. Kaya po pagpasensya niyo minsan kung kumukurap-kurap, ang trabaho po ng heads, chine-check nila lahat, nandito na ba yung pastor, okay ba lahat, ushers intact. Talagang grabe yung service nila, yung sacrificial, no? Na talagang they prepared the way para makapag-worship tayo ng sama-sama. And nabe-bless ako sa pagsunod ng bawat isa, no? At napansin ko, yung audio team natin, talagang they never stop. Kahit nangangarap lang, no? Talagang nangangarap yung mga sa GC namin. Lahat ng pagkakagastusan, sinesend yan doon. Pero nakaka-bless kasi sa ikagaganda ng gawain. And I just want to acknowledge, no? May monitor na tayo at nakagawan talaga ng paraan. Yung maliit na speaker na po yan, nag-retire na po yan ilang years na siguro ago. Napagana pa rin ng mga yan. Talagang, grabe, the Lord sees your heart. Yung bawat maliliit na paggawa mo para sa kaharian ng Panginoon, it matters to God. And sa bawat pagsunod mo, sa bawat pag-amen mo, sa bawat oras nila nilalagak mo para sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yan. At may halaga yan sa harap ng Panginoon. Can we give the best clap of praise sa ating Panginoon? Grabe po, I just want to thank the Lord sa buhay ng bawat ministry head, sa bawat talagang the serving, talaga out of love, out of service, ganyan po nila kamahal yung pamilya natin. Are you blessed that you found Zion family? Pwede mo ba sabihin mo sa katabi mo, welcome home? Talagang nakakatuwa, no? Pag nadadagdagan tayo ng mga bagong mukha, lumalaki yung pamilya, amen? At dito rin makikita natin sa verse na ito, wag na wag mong pagdadamutan ng Panginoon. Let me repeat myself. Wag na wag mong pagdadamutan ang ating Panginoon. Dahil lahat ng meron ka, lahat ng nakikita mo, lahat yan ay sa Panginoon. Listen to this, church. Ang Diyos, hindi niya kailangan ng pera mo. Wala siyang kailangan sa atin. As in, wala siyang kailangan sa atin. Because He owns the heavens and the earth. And the scripture says, He's the author of our faith and the finisher of our faith. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Meaning to say, from end to end, hindi tayo kailangan ng Panginoon. Pero gusto kang gamitin ng Panginoon. Because the Lord tests you before He bless you. Kaya may gustong gamitin ng Panginoon sa buhay mo dahil may gustong ipagkaloob ang Panginoon sa buhay mo. Because a blessing that cannot be handled well will crush you. Ang biyaya na hindi kaya nating hawakan, ang biyaya na hindi natin kayang palaguin, it will crush you. It will make you sometimes evil. And it is hard to discern which is this blessing comes from God or this blessing comes from the enemy. At di po lahat ng biyaya galing sa Panginoon. Because the enemy is a very deceitful. Talagang si Satanas, kaya niyang kumopya, but it's not authentic. Makikita po natin dito kung ginagamit ka ng Panginoon, gusto ng Lord gamitin yung finances mo to bless this ministry, to advance the kingdom of God. Mas marami pang makakapakinig ng salita ng Panginoon. Use it. Alam niyo po, talagang we're very blessed. Talagang in or outside Zion, there are people who's giving to this ministry. May nagbigay lang po ng napakaganda nating camera, may nagbigay lang din ng mga speakers, may nagbigay lang din ng mga instruments, and nakikita ko yung mga bawat pinagkakaloob at bawat taong tumutugon sa gawain ng Panginoon, hindi pinababayaan ng Panginoon. Listen to this, church. One thing for sure, gusto ko i-assure ng Panginoon sa mga oras na ito, pwede ka mawalan ng pera. Pero yung pabor ng Panginoon, hindi kailanman pwede mawala sa iyo. Yung pabor ng Panginoon, hindi kailanman pwede mawala sa iyo. Dahil nakikita ng Lord yung puso mo. Nakikita ng Lord yung pagsunod mo. At ang Panginoon hindi bulag para hindi makita yung ginawa mo para sa Kanya. Hindi maliit ang Kanyang mga kamay para hindi ka maabot sa mga oras na ito. Dahil tayo mga tao, pilit natin inaabot ang langit pero tayo imperfect, tayo makasalanan, hindi natin maabot ang langit dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, inextend niya ang Kanyang mga kamay para abutin ka sa mga oras na ito. Naririto ka sa gawain ng Panginoon dahil may nagpagamit na kaluluwa na maabot ka at madala ka sa gawain ito.
Kaya pasalamatan natin sila. Dahil sa gawain ka ng Panginoon, dinadala, hindi sa kung anumang kasamaan. I do believe the Lord is speaking to someone today. John, you just receive. Huwag mong intindihin yung katabi mo, huwag mong intindihin yung self, huwag mong intindihin yung problema mo. The Lord wants you to receive something sa mga oras na ito. Keep your focus on Jesus. We're gonna go deeper. And makikita natin, verse 4, no? Pagtapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Pause. May mga kapamaraanan tayo na hindi talaga kayang-kayang solusyonan yung mga problemang meron tayo. Always remember, there is sin world, itong nakikita natin, at may mga bagay tayong hindi nakikita. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat talaga maintindihan mo. Ang kailangan mong intindihin is yung boses ng Panginoon, anong pinapagawa ng Panginoon sa mga oras na ito. Makikita natin dito, no, na hindi lahat ng nakikita natin ay dapat paniwalaan natin. Let me repeat myself. Hindi lahat na nakikita mo ay dapat paniwalaan mo. Nakikita mo wala ng pag-asa yung asawa mo, hindi yan totoo, may pag-asa pa yan. Dahil ang pag-asa natin ay hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa kakayanan nating Panginoon. Yung anak ko, ang tigas ng ulo, hindi talaga magbago, hindi ko madala sa church. Hindi yan yung totoo, may pag-asa yan dahil ang Panginoon nagbabago, hindi ikaw. Anong sikap mo, anong paghahanap buhay mo, parang Lord, ginawa ko naman ang lahat, Lord, pero bakit ang alat lagi ng benta? Lord, bakit sa tuwing mag-a-apply hindi ako matanggap? Lord, pinabayaan mo ba ako? That's not true. Yan yung kasinungalingan ng kaaway. Makita mo na pinabayaan ka ng Panginoon, pero hindi yan totoo. Ang Diyos natin ay hindi pabayang magulang. Bilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, we are now one with Christ. We are now the children of God. And we have the favor and authority from God. Tanong, are you practicing that authority from God? Are you speaking life through your circumstances? Madalas ibabato ng kaaway kung gaano kalaki yung problema mo. Ibato mo rin sa kaaway kung gaano kalaki yung Diyos mo. Huwag ka lang basta manalangin na, Lord, ito yung problema ko, ito yung pinagdadaanan ko. Yes, we can be honest with the Lord, but you have to preach to yourself. Hindi po 24/7. Nandito ang yung mga pastor, ang mga leaders to preach to you. But the word of God is here 24/7. You speak the truth to the lies of the enemy. Because if the enemy can get you to believe a lie, he can get you to sin. And sin will become the bondage, kaya ka minsan may hirapan sa buhay. That is why, sa mga oras na ito, tinatawagan na ka pa ng Panginoon, turn away from your sins and start walking into His faithfulness. Alam mo, magugulat ka, no? Talagang hindi lahat na nakikita mo ay totoo at hindi narinig mo ay totoo. Kaya nga, that is why I'm praying sa mga oras na ito, patalasin ng Panginoon yung ating pandinig sa kanyang boses. Paano tatalos yung conviction and yung conviction sa ating puso? Through reading the Word of God. Because the Word of God refreshes your soul. The Word of God will renew the way you think and the way you see life. Alam mo, minsan, hindi importante yung inuutos eh. Yes, mahalaga yung inuutos, pero ang mahalaga sino nag-uutos. Di ba nga, minsan, pag si tatay nag-utos, talagang nagmamadali ka kasi matatamaan ka eh. Pag si kuya, si ate, ikaw na. Kaya mo na yan. Pero pag si tatay, knock pa lang eh. No po yun? Yes po, yes sir. May take your order? Take out, take in. Take out, take in. Napaka-importante po, no? As Christians, you should know and discern what is the voice of the Lord. Because it gives clarity to our life. It gives us hope. It gives us a bright future. Amen. Are you still with me? Lagi mong tatandaan, mga magulang, kapatid, if it's not going your way, definitely it's going God's way. Di ba nagrason si Simon Peter, Lord, wala kang alam sa, kung ako siguro yun si Simon, no? Ako si Peter, no? For example lang, role play lang tayo para mabawi ko yung mga kaluluwang nakatulog na. Sabi po ng salita ng Panginoon, no? Kung ako yan, ako si Pastor Jess na yung nakasulat doon, Lord, lakas naman po ng trip nyo. Unang-una, Lord, wala po kayong alam sa pangangisda. Di ba may mga ganun tao? Huwag mo akong turuan, wala ka alam dito. Yung mga sobrang perfect na tao, hindi pwede correct.
Sila yung basayan ng perfection sa mundo. Sila yung batayan ng perfection sa bahay. Talaga pag siya nagsalita, tama. Pag ikaw nagsalita, mali, kahit tama. Di ba may mga ganong tao na, Lord, sensya ka na Lord, hindi naman po sa, mapawalang galang na po Lord. Lord, kita mo yung dagat na yan. Lord, alam ko yung spot dyan, Lord. Lord, ilang taong ka na ba ng isda? Nakapag-fishing ka na ba? Kung sinagot siya ng Lord, ako nga lumalakad sa, sa tubig Pero hindi naman ganun na Lord. Talaga napaka-humble na Lord. Pero doon mo makikita, no, na yung puso ni Simon Peter, napatanong siya kasi normal Kasi nga, yun yung nakikita mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag ka malimitahan ng mga bagay na nakikita mo. If you want to have an overflowing life, you must walk by faith. Itahan mo ang iyong isip sa pananampalataya mo. Maaaring hindi mo nakikita yung ginagawa ng Lord sa future mo, pero ganyan ka nalang pinipigilan ng kaaway para hindi mo maabot yung future. Alam mo, blessed na blessed ako, no? Talagang kay Kuya G, no? Na-aksidente daw, may nakasabitan ng motor, but the grace of God is pinrotect sila, hindi na sila nag-away, hindi sila nagsapakan. Si Kuya G, kilala ko pa naman yun Kahit ganun lang yun, kaya kay balibang nun. Pero makikita mo yung pag-iingat ng Panginoon sa bawat anak niyang sumusunod. Kasi gagamitan siya bilang small group leader SGL Talagang ako rin kahapon, mutik na ako mabangga yung sinasakyan kong joyride. Medyo natutuwa pa kaya, kunin ako ni Lord. Pero sabi ng Lord, di pa. Alam mo yung, ang daming ginagawa ng kaaway para pigilan ka na magamit. Kaya nga mag-iingat tayo lalo yung mga gagamitin, pero one thing for sure, ano mang gawin ng plano ng kaaway, weapon may be formed, but it will not be prospering. That is what you call the favor of God. Yung pabor ng Diyos, hindi mo talaga nakikita. Pinaniniwalaan at pinanampalatayaan yan. And makikita natin dito, no? Na always remember, God's way is higher than your ways. And God's thoughts are higher than your thoughts. Talagang hindi kayang kalkulahin ng isip yung kayang gawin ng Panginoon. Hayaan mo maging Diyos ang Panginoon sa buhay mo. Hayaan mo, kapatid. Hayaan mo. If the Lord is asking you, go into the deep, go! Kasi minsan takot ka na magsumubok muli Takot ka magsimula muli. Nag-fail man yung unang relationship mo, takot ka nang mag-try muli. Kasi yung tingin mo na sa lahat manloloko, tas ikaw naman, sumama ka na sa tropahan ng mga naloko. Nagkandaloko-loko na. Pumasok ka sa GC, nilagay ka sa WhatsApp, sa Viber, Telegram group ng mga manloloko. Ngayon, lahat na nakikita mo, finifeed mo, ito, niloko din, niloko. Ngayon, tingin mo lahat manloloko. Kaya nga sa oras na ito, the Lord is saying, napaka-importante kung sino yung mga taong kinakahalubilan mo. Higit sa lahat, sumama ka sa mga taong lagi sumusunod sa Panginoon, hindi mo mamamalayan. Hindi mo namamalayan, sumusunod ka na rin pala sa Panginoon. Sumama ka sa mga taong bit-bit yung pabor at biyaya ng Panginoon, hindi mo namamalayan, nahambunan ka. Sumama ka sa mga gumagawa ng illegal. Pag nag-grade doon, Lord, ba't ako nadamay dito? Anong ginagawa mo dyan? Di ba? Lord, kumilala naman ako. Tumawag ako sa iyo, Lord, Lord, Lord. O ba't ka sumasyat dyan? Dumating tuloy yung Lord. Sakto, kakalunok mo lang. Naku, sayang. Sayang naman. Yung mga nasa langit, sayang, nabawasan pa, Lord, yung batch na pinakuha mo sa akin. Ikaw naman, tigas ng ulo. Alam mo, dapat lumugar tayo We are not called to be part of the pattern of this world. But we are called to be set apart from this world. Amen. Ibahin mo yung sarili mo. Oo, pare-pares kayo walang pera. Pero sila walang pera at walang pananampalataya. Ikaw, wala ka mang pera, puno ka ng pananampalataya. Can we give the best clap of praise sa ating Panginoon? Yes po, anumang buklat, anumang titig mo sa wallet mo, kahit, Lord, second time by faith, meron na yan. Whoop! Ayaw nga gamitin ng Lord yung wallet mo kasi nga marami siyang gagamiting wallet Kasi yung biyayang inihanda ng Panginoon, hindi kaya ilagay sa isang wallet. Kasi nga siksik, liglig at gumapaw. Maraming gagamitan ng Panginoon para pagpalain ka. Kasi yung kapamaraanan ng Panginoon ay mas mataas kaysa kapamaraanan natin. Yung kaalaman ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa mga bagay na nalalaman natin. Kaya dapat manahan tayo sa kapamaraanan ng Panginoon. Can we give the best clap of praise sa ating Panginoon once again? Yes, Lord, ikaw lamang gusto naming maitaas sa mga oras na ito, Lord. Speak, Lord. Continue to speak, Holy Spirit. Continue to speak to us. Ang kita natin, in our third point, you can never outgive God. Try this.
Maglingkod ka na maglingkod, higit pa sa paglilingkod mo yung bibilik ng Panginoon. Pinagamit mo yung laptop mo sa Panginoon. Pinagamit mo yung pera mo para pambili ng gamit sa church. Pinagamit mo yung cellphone mo para sa Panginoon. Nasira man yan, dahil ang Diyos ang gumamit, papalitan niya yan. Kasi masisira mo lang rin naman yan eh. Ipagamit mo sa Panginoon or hindi, masisira yan kasi gamit yan. Wala yung eternal value. Gusto mo, di ba ang bagay, nagdi-depreciate? Pag bumili ka ng cellphone, pag the moment tanggalin mo yung plastic at inon mo, bumagsak na yung halaga nun. The moment na binili mo yung laptop, bumili ka sa akin, bumagsak na yung value. Lahat ng mga material na bagay nagdi-depreciate. Gusto mo mag-appreciate yung value niyan, ipagamit mo sa Panginoon. Because it has an eternal value. Na magugulat ka, pag akyat mo sa langit, Lord, ba't nandito yung cellphone ko? Pinagamit mo sa lupa eh. Lord, ba't sobrang naman laki ng bahay ko dito, Lord? Kasi anak, yung bahay mo halos nagiba na, kaka-cell group, kaka-Bible study, pinagamit mo sa akin. Ito, pinapalitan ko, mas malaki. Binigyan kita isang bansa. Yung akala mo, ito pa malupit sa Panginoon, akala mo, ayun na yung bahay mo kasi triple ng laki kesa dun sa bahay mo sa lupa. Lord, napakalaki naman po ito. Hindi anak. Wait, where's your faith? Ano lang yan? Lagayan lang yan ng sapatos mo. Papunta pa lang tayo. Sakay ka sa karwahe ko at papakita ko yung tahanan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka mag-ipon dito sa lupa. Pero hindi ko naman sinabi, okay, sabi ni Pastor, wala mag-ipon. Punta lahat sa SM, gastusin lahat ng ipon. Ay, wag naman po. Hindi po, wala pong wisdom doon. Ang sinasabi natin, kung may paglalaanan ka, paglaanan mo na higit sa lahat yung para sa Panginoon. Kasi pag inuna mo yung para sa Panginoon, hindi ka mahuhuli. Alam mo, lahat ng umuuna sa Panginoon, hindi 1, 2, 3, okay, pang 5 na si L, pang 7 na. Hindi, lahat tayo number 1 sa Panginoon. Walang mahuli, sabay-sabay, angat lahat. Panginoon party list, both Jesus. Amen? Di ba? Muna kailangan na ibang party list. Mag-party ka lang sa presensya ng Panginoon, sure ball, nasa listahan ka na. You can never outgive God. Mga pagpapala sa bawat pagsunod. Verse 6 to 8, no? Basahin natin. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Alam mo mga magulang kapatid, hindi kalooban ng Panginoon na lumubog ka sa utang. Yes, may mga mistakes tayo before na dahil sa, siyempre, na-excite or whatsoever, hindi naging mabuting katiwala, kaya tayo lumubog. Pero lagi niyo tatandaan, the God that we serve is the God of restoration. Kayang-kaya niyang ayusin yung mga nasirang relasyon. Kayang-kaya niyang ibalik yung mga ninakaw ng kaaway. At hindi nga kalooban ng Panginoon na lumubog ka. Gusto ng Panginoon lumubog at magbabad ka sa presensya niya. Dahil kung saan ka lumulubog, nandoon yung pagpapala ng Panginoon. At makikita natin dito, no? Pati yung mga taong nakapaligid ay pagpapalain. Huwag mong yung gusto pagpalain yung mga kapitbahay nila, kahit masama ugali. Yung mga kapatid natin gusto mo mapagpala. Yung mga anak natin na hindi natin sure kung hanggang kailan lang tayo sa mundo, pero alam mo, kahit wala kang life insurance na naiwan or wala kang mga material na bagay na iwan, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Sumunod ka sa Panginoon. Because you can never outgive God. Ang bawat pagtugtog mo, ang bawat pagtayo mo, yung bawat awiting inilalabas mo, you can never outgive God. Kasi bakit? Ang Diyos ang unang nagbigay. The cross said it is finished. And be still and know that He is God. Pagkatiwala mo lahat sa Panginoon, for He is able. And makikita natin dito mga magulang, mga kapatid, piliin mong sumama sa mga taong may pananampalataya sa Diyos, lalo na sa mga taong palaging sumusunod sa Diyos. Kaya minsan ang hirap sumunod sa Diyos, doon ka sumasama sa mga taong hindi nasunod sa Diyos. Humanap ka ng mga taong sumusunod sa Diyos. At magugulat ka, sumusunod ka na rin sa Diyos. Kasi bakit? Pag sumama ka doon, maambunan ka. Huwag ka sumama doon sa tayanan ng loto. Suntok sa buwan yun. Kahit tumama yun, di ka babalatuhan nun. Nangungutang lang ng 20 yun, pantaya. Pero di ka talaga kilala na nun pag tumama yun. Huwag kayo maniwala sa swerte, malas yun. Maniwala kayo sa pabor at kamay ng Panginoon.
Amen. Can we give the best clap of praise? Sana wala na po nananalangin na ganito na, Lord, ano po kaya numero, Lord? Please, Lord. Sa gabing itong pagtulog ko, may hawak ka pang ballpen, no? Yung mga anak mo naka-timer, sige tayo, tulog ka na. Baka ibigay na ng Lord. Minsan dinadaan mo sa sarili mo kapamaraanan eh. Kaya ngayon, hirap na hirap kayo. Ba yun, Lord, ba't dito mama? Itama mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Guarantee. Siksik, liglig, ako umapaw. Na hindi lang ikaw yung pagpapalain. Gagamitin yung mga kamay para pagpalain ng mas maraming tao. And makikita natin dito, church, no? Listen to this, church. Ang pagpapala ay wala sa dagat. Sabi mo sa katabi mo, ang pagpapala ay wala sa dagat. Sabi mo, na kanino? Nasa pagsunod mo. Church, makikita nyo, galing na si Simon Peter sa dagat. Wala eh. So, sinasabi ng Panginoon sa oras na ito, hindi ka pinagpapala dahil ang galing mo magtrabaho. Hindi ka pinagpapala ng Lord dahil maganda yung kumpanyang pinasukan mo. Hindi ka pinagpapala ng Panginoon dahil magaling ka. Hindi. Pinagpapala ka ng Lord dahil magaling ang Diyos mo sa buhay mo. I do believe, hindi lahat ng blessing na natatanggap ko ay dahil sa akin. Tinatanggap ko to dahil ito yung mga pagsunod ng aking mga magulang sa Panginoon. Kaya mga magulang, sumunod ka sa Panginoon, ang Lord ang bahala sa iyong mga anak. Yan ang pinakamagandang maiwan mo sa pamilya mo. Anak, wala man kayo nakikita ang material na bagay, pero yung pananampalataya ko, naipasa ko sa inyo. Ang Diyos ang bahala sa future nyo. Alam mo mga magulang, kapatid, it might not happen in your timeline, but it will happen in your bloodline. Alam mo, nung nangako ang Panginoon kay Abraham, hindi man na nakita ni Abraham personally, pero hanggang ngayon, tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kaya hindi mapabagsak ang kanyang bansa dahil tapat siya sa pangako niya kay Abraham. At yung Diyos na nangako kay Abraham, David, Jacob, ay isang Diyos na nangangako rin sa iyo na kumapit ka lang anak, iaayon ko ang panahon para sa iyo. Yun ay kung susunod ka sa Panginoon. Makikita po natin dito, church. Lapit na tayo matapos. Ang pagpapala ay wala sa dagat, kundi nandun sa pagsunod ni Simon Peter. So wag mong tignan yung pagpapala sa trabaho meron ka, sa negosyong meron ka, hindi doon. Wala doon ang blessing, nasa pagpapala mo. Resulta lang yun ng pagsunod mo. Let me repeat myself. Yung blessing ay nandoon sa pagsunod mo. Kung ano mang meron ka ngayon, resulta yan ng pagsunod mo sa Panginoon. At kung gusto mong mas gamitin ka ng Panginoon, gusto mong pag umapawin ka ng Panginoon, mas sumunod ka sa Panginoon. Because you can never outgive God. Bakit? Sabi sa salita ng Panginoon, I have loved you first. Ang Panginoon ang unang bumibig. The heaven and earth went bankrupt for your soul. Our salvation was never free. It was paid in full by the blood of our Lord Jesus Christ. If God is for us, it doesn't matter who's against us. They can kill you, they can take your house, they can take your life, but they can never take what the Lord has prepared there in heaven, wherein the enemy can never touch it. Dumadaan lamang po tayo sa mundong ito. Be still and know that the Lord has a greater purpose in your life. And makikita natin dito, no? Once you really have a real encounter sa ating Panginoon, verse 6 to 8, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli siya napakaraming isda. Alam ba? Ginawa nila, pinagpala po, no? Makikita mo pati yung sa pagsunod mo, napakaraming pagpapalain. And verse 6 to verse 8, ganun din ang ginawa nila, nakahuli sila, basahin ko yung 8, na nakita niyon si Simon Pedro, siya lumhod sa harap ni Jesus, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, you need an encounter with Jesus. Yung tunay na encounter sa Panginoon will bring you kneeling down to His feet. Yung tunay na presensya ng Panginoon will cast out demons in your life. Will break every bondages in your life.
Yung pagsunod, pagtunay mo talagang na-encounter ang Panginoon, not based on feelings, but you really know and believe by faith na nagkaroon ka ng personal encounter sa Panginoon, you will realize how sinful you are. And the Lord doesn't have to do it, but He still did because He loves you. Kayong ka na lang inibig ng Panginoon para tapusin sa ating mga kasalanan. Are you still with me? And we're almost there. Hold on. Always remember, sabi sa verse 9 hanggang 11, nangilala siya at ang kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng ulig. Gayon din, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyong ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na. Salit ng mga isda ang iyo huhulihin. Nang may tabi nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Let me repeat myself. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. May mga kailangan ka talagang iwanan sa pagsunod mo sa Panginoon. Hindi mo pwede bit-bit yung takot mo at sumusunod ka sa Panginoon. It doesn't work that way. Hindi mo pwedeng bit-bitin yung nakaraan mo, yung sakit ng nakaraan mo at susunod ka sa Panginoon. Hindi, you can never bring the same trauma and follow the Word of God. Hindi mo pwedeng bit-bit pa rin yung mga hidden sin mo as you follow God. It doesn't work that way. You have to sacrifice. You have to leave everything behind. You have to turn 180 degrees around and follow Jesus. Alam nyo, doon natin makikita na the Lord is calling you to look at the eternal things. Kung ako yon, sumunod kay Jesus, role play lang tayo para mabawi ko ulit yung mga kinuha na ng kaaway. Para magising. Kung ako yon, kung si Pastor Jess yon, Lord, amazing ka, Lord. Tapos na ako, di ba? Lord, ako po yung sa mga kasalanan. Sabi, Lord, bumangon ka dyan. Follow me. Lord, wait a minute. Susunod ako. Narinig yun na yung linyang susunod ako? Hindi naman sumunod. Sige, yun na kayo, pre. Susunod ako. Hindi naman sa bahay, nag-cellphone lang, natulog na, di mo sumunod. Ito ng mga tropa mo nag-iintay, hindi ka na talaga sumunod. Alam mo, baka ako tingnan mo this could be the greatest dream of Simon. It is Simon Peter, nasa peak siya ng karir niya. As in, nasa peak siya ng career niya. Ikaw ba, kung kailan ka na-promote, doon ka ba nag-resign? Kung kailan ba pinakamalakas yung benta ng negosyo mo, doon mo yung sinasara yung negosyo? Di ba hindi? It's not normal. It's supernatural. Kaya may mga problema ka talagang supernatural ang kailangan mo. Di mo kaya talagang lutasin niya sa sarili mo kapamaraanan. Kaya kailangan mo yung supernatural kapamaraanan ng Diyos. Ito pa one thing gagawin ko sa Lord. Lord, alam mo naman, babiyahe tayo. Kailangan natin ng budget. Paano tayo maglulomi sa daan, Lord? Kung may masarap na parisan, Lord. Lord, sasakay tayo ng camel. We have to pay, Lord. We don't have money, Lord. Kung ako lang bilang tao. Lord, ganito gawin natin. Ito plano, Lord. Umuna na kayo, sama mo na yung anak nila Zebedee, yung mga tropa, ibebenta ko lang to, Lord, may part ka dito. Hindi 10%. 50-50 tayo, Lord. Sige na, Lord. 90 na sa'yo, 10 lang sa akin. May mga ganun ka pang arrangement. Kasi grabe, napakalaking pera po nung panahon na yun. Para kang, imagine, parang tumama sa jackpot loto. As in, pag samasamahin mo lahat ng pinapremyo ni Kuya Will, ganun kalaki yung halaga. Check. Amen. Diba? Sige lang kaaway, bring it on. Tuloy-tuloy lang kami dito. Sakit na ng tenga niya Kasi nalalaman mo na yung katotohanan Kasi pag nalalaman mo yung katotohanan, hindi ka na basta madadaya. Ang masama kasi kaya naluloko, nagpapaloko. Kaya ibaon mo ang sarili mo sa salita ng Panginoon. At magbubunga yung buhay. Balik tayo sa storya. Talaga naman. Lord, medyo mahal kasi yung bili ko dyan sa bangka hulugan pa yan, Lord, sa co-op. Mic number 3. Balik tayo sa old school. Hello. Ito pwede ito. Hello. Yan, di ba? Sige lang kaaway. Nababad trip na siya Ayaw niya marinig mo tong part na to
Asan na ba ako? Kainis yung kaaway. Saan ba ako, guys? Ay, nakikinig. Then, nakalimutan ko lang talaga. Ayan. Ayan, balik tayo sa co-op. Sino dito may mga nakautang na sa co-op? Sila. Amen. Lord, naman, bahagi ako na bayaran yung jeep. Ay mo pa ipe-face out. Lord naman, tagal ko pinag-pray tong promotion na to, Lord. Ba't ngayon ka pa tumawag? Pwede ba, Lord, sunod na lang ako after 10 years? Enjoy ko. Pag-retire ko, Lord, promise, ako yung sa'yo. Buong ako, Lord. Alis na ako sa bahay namin. Hindi. Doesn't work that way. Kahit gano'n pa katagal mong inulugan yan, when the Lord calls you to go, you have to go. Kasi kaya minsan hirap ka sumunod, kapatid. Masyado ka nakatingin sa biyaya. Nakalimutan mo na yung nagpala. Masyado ka nakatingin kung ano yung meron sa kamay mo, na nakalimutan mo na yung kamay na nag-abot niya sa kamay mo. Nilibre na nga ng merienda. Ito lang. Walang panulak. Actually, it's not a blessing problem. It's a heart issue. It's a heart issue. Alam mo, magalak at matuwa kapag tinatawag ka ng Panginoon. Simpleng sabing pumalakpak, di makapalakpak. Di ba? Simpleng. Amen. Talagang yung pagpalakpak nyo, piso-piso pumapalakpak yan eh. Mas piso. Lala nyo dati nung sa Shopee, yung shake. Nakishake din po ako, kayo mag-alala. So, bawat pagpalakpak mo, maliit o palaki, progressive yan, tingnan mo. Napaka-progressive ng Panginoon. And dito, tapusin natin na mabilis to because we're gonna dig deeper sa worship sa ating Panginoon. Following Jesus requires full commitment and leaving everything behind. Always look at your provider, not in your provision. Kung tao ka lang iisipin mo, nakatingin ka sa isda eh. Di, ako, pero kung may spiritual pananampalataya, sama na ako sa Lord. Kayang-kayang ulitin ng Panginoon. Ulitin ko kung nagawa ng Lord noon, kayang-kayang ulitin ng Panginoon. Kasi kasama mo yung gumawa. Amen. So, ano yung pinag-aalala mo sa mga oras na ito? Continue to believe that the Lord is Lord over your life. Alam mo kapatid, kayang baguhin ng Panginoong Jesus ang takbo ng buhay mo. Listen to this. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay pagpapalain dahil sa pagsunod mo. Yan ang palakpakan ng Panginoon. Ito, one thing for sure, aayon din ang panahon para sa pamilya mo. Patapos ka na, palabas ka na kapatid, keep on holding. Lahat naman tayo work in progress eh. Lahat tayo work in progress. Si Peter hindi naman perfect eh. He learned to follow God along the way. Lord, wala naman akong boses. Hindi naman na makaawit. May MM. Lord, di naman ako magaling magpiano. Pwede ka maghugas. Walang maliit o malaking pagsunod. Ang bawat pagsunod sa Panginoon ay pagsunod. Tingnan nyo progressive ang Panginoon pag nag-utos. Alam mo, minsan kaya hirap tayo sumunod. Yung maliit, simpleng pagtulak, di mo magawa. Yung simpleng pag-alis mo sa net mo at puntahan ng Lord para itulak, di mo magawa. Yung simpleng ipagamit mo yung lakas mo sa Panginoon, hindi mo magawa. Yung pag-go into the deep pa kaya na hindi mo maintindihan, ang iyong magawa. Kaya ang Panginoon, progressive siya mag-utos mula sa maliit na pag-utos at mula sa palaki yung pag-utos, ganun din magpala ang Panginoon. Mula sa maliit na pagpapala, kaya palamihin ng Panginoon. Kayang-kaya. Do you believe in that? Jesus will set you free from the things of this world. Sa mga oras na ito, higit sa lahat, itong gusto marinig ng Panginoon. Hayaan mo patabangin ng Panginoon yung panlasa mo sa mundong ito. Let me repeat myself. Hayaan mong patabangin ng Panginoon ang panglasa mo sa mundong ito. Kasi bakit? You are called to fish for men. Tapos na tayo. The Lord can make, kaya Panginoon iangat yung antas ng buhay mo sa pinakamataas mo, higit pa sa kaya mong maisip. Pinakamataas na career, pinakamataas na corporate position, kayang-kaya mong abutin. Pinakamalaking negosyo, kayang-kaya bigyan ng Panginoon yan. Pero hindi kasi hanggang doon lang ang Panginoon. He is calling you to do that has something eternal. Yung may eternal value. Ibig sabihin, mas malaki ka pa sa halaga ng jackpot sa loto.
Kasi pinaiwan eh. Kasi nga, tinawag si Simon Peter, tinatawag tayo ng Panginoon to fish for men. Ganon kakahalaga sa Panginoon. Preaching nga ni Pastor Arthur last time, iniwan yung 99 para sa isa. Ganyan kahalaga yung bawat kaluluwang nadadala natin sa Panginoon. At sa bawat kaluluwang dinadala mo sa Panginoon, pinagpapala ka ng Panginoon. Dahil naging pagpapala ka sa taong yun, hindi hahayaan ng Panginoon na hindi niya maibalik sa'yo. Ikaw nga pag binigyan ng spaghetti ng kapitbahay mo, hindi ka papayag sa birthday mo yung spaghetti walang cake. Nagkukontesan kayo sa pagbibigay. Kasi hindi pwede. Talaga, ganun, na-experience ko po yan eh. Ito po, true to life story before we end. At bago na naman ako mawala sa point ko. Yung kapitbahay talaga namin, lagi ko ng kwento, pag naaalala ko, talagang binigyan namin ng donut, namumurahin, nagbigay ng branded. Kami na-challenge, pamahala ng pamahala. Nagbigay kami ng pizza, mumurahin, nagbigay ng mamahaling pizza. Talagang you can never outgive talagang kapitbahay kung nasaan man siya. Sana makita ko siya muli. Kasi gusto ko pa maibalik eh. Ganun ang Diyos. Higit pa sa binigay mong pagkakaloob ng Panginoon. Kung ikaw ay susunod. So kung tinatawag ka ng Panginoon, with this, I would like to close. Kung tinatawag ka ng Panginoon sa mga oras na ito, na sumunod sa kanyang mga panawagan. Gusto ka nang gamitin ng Panginoon sa ministry, or sa trabaho mo, or sa bansang pupuntahan mo, magpagamit ka lang. All you have to listen. Listen to the voice of God. The lost souls out there is more important than the greatest blessing that we can ever achieve. Yung isang kaluluwang madala mo sa Panginoon, greater pa yan kung sa mga kaya mo ma-achieve sa buhay. I'm feeling the presence of the Lord. Are you with me? And with this, I would like to close. Okay po. Sa pagdayo natin sa Lord's table, habang nagpe-prepare sila, tapusin ko lang po ito. Sabi sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siyang ring gagamitin panukat sa iyo. Mas madali, listen to this church. With this, I would like you to listen to this. Mas madali ang pagsunod sa Panginoon kapag lagi mong ginagawa. Ulitin ko, can I hear the loudest amen? Mas madali ang pagsunod sa Panginoon kapag lagi mong ginagawa. And sabi sa Santiago 1:25, ang taong nagsasaliksik at patuloy sa pagsunod, Santiago 1:25, ulitin ko, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ano man ang iyong gawin, saan ka man pumunta, it doesn't matter dahil bitbit mo yung pabor at kapangyarihan ng Panginoon. Siya ang taong gumawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagtapos ay nakakalimot. Nawa po sa oras na ito, hindi paglabas mo nadulas ka lang sa hagdan, nalimutan mo na yun na itinuro ng Panginoon, i-apply natin, isabuhay natin because the Lord is gonna transform your life. Amen? Always remember, Jesus is saying that you are mine. You are mine. You are mine. You are mine. The Lord is always repeating, you are mine. You're not the enemy, you are mine. I died for you. Therefore, you are mine. And if you are mine, akong bahala sa iyo, the Lord says. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hindi kita iiwan sa ere, sasamahan kita sa mountain top and sa valley low. I'm there with you. And every step that you take, I'm there with you.